Napanaginipan ko na naman ang misteryosong tansong palasyong iyon. Kalahating taon na ang nakalipas at hindi ko akalaing buhay pa rin ako. Xuchen, talagang ginulat mo ako. Kalahating taon na ang nakalipas, ngunit naghihinalo ka pa rin at pilit na nabubuhay. Kintay, ano na ang nangyari sa mga tao ng pamilya Tsuko ngayon? Buhay ba sila o patay? Dahil gusto mong malaman, sasabihin ko sa'yo. Ang matandang alipin sa tabi mo, si matandang mo. 3 buwan na ang nakalipas nang hindi niya nakayanan ang pagpapahirap at namatay siya. Walang natira kahit na ang kanyang mga buto. Ang iyong personal na bantay ay inalisan ko ng kultibasyon. Sa mass grave, patuloy siyang dumaing. Nang kalahating buwan bago nalagutan ng huling hininga. Ang iyong pinsang babae ay isang ang napakagandang babae. Bago ko pa man siya napahirapan at napagsamantalahan ng lubos. Winakasan niya ang sarili niyang buhay. Sayang na sayang talaga. Xuchen, kung hindi dahil sa'yo, paano mararating ng aking pamilya ang kinalalagyan namin ngayon? Hiya. Kintay, nanunumpa ako. Basta't hindi ako mamatay. Tiyak na papatayin ko kayong lahat. Dahan-dahan lang ang kamay mo. Gusto mo ba siyang patayin? Ang itlog ng uod ng gu sa kanyang dibdib ay tila malapit ng mapisa. Kung mamamatay siya sa oras na ito, masasayang lang ang lahat ng ating pinagpaguran. Nabigla lang ako sa kanya kanina. Likas na reaksyon lang naman. Mabuti na lang. Matigas ang buhay ng Xuchen na ito. Hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Xuchen, napakalakas talaga ng enerhiya ng dugo ng isang henyo. Ang uod ng gu na napisa gamit ang dugo ng iyong puso ay tiyak na aabot man lang sa rurok ng unang antas. Ang iyong ama na si Xu Zhantian ay naghanap ng damong nagtitipon ng espiritu para sa iyo 1 taon na ang nakalipas. At sa huli ay marahas na namatay sa kabundukan. Hindi siya namatay sa bibig ng isang mahiwagang halimaw, kundi sa mga kamay ng aking guro. Ngunit ang bangkay ng iyong ama ay napunta rin sa tiyan ng mahiwagang halimaw sa huli. Ito ang pildoras ng pagsunog ng buhay. Pagkatapos itong inumin, susunugin ito ang potensyal ng iyong buhay. Upang mapukaw ang enerhiya ng dugo sa iyong katawan. Sa ganitong paraan lamang masisiguro ang matagumpay na pagpisa ng uod ng Gyu. Xuchen, mayroon ka na lamang 3 araw para mabuhay. Dahil pagkatapos ng 3 araw, matagumpay nang mapipisa ang uod ng Gyu. Napakahina mo. Hindi ka karapat-dapat na maging asawa ko. Napunta na naman ako rito. Sa nakalipas na kalahating taon, paulit-ulit ko nang napanaginipan ang ganito. Masyadong totoo ang panaginip na ito. Tutal panaginip lang naman ito. Kahit may panganib, hindi naman ako mamamatay. Kung talagang mamamatay ako rito, isa rin itong kalayaan para sa akin. Sa wakas, may nakapasok na rin sa palasyo ng Tiandi. Ngunit isa lamang siyang karaniwang mortal. Napakahina ng kanyang talento. Napakahina ng kanyang puwersa ng buhay. Malapit na siyang mamatay. Kung mamamatay siya, hindi natin alam kung ilang panahon pa ang kailangan nating hintayin dito. Hahayaan niyo na lang ba talagang maglaho ang kanyang kaluluwa? Mamatay man siya o hindi. Ano naman ang pakialam ko? Hindi siya karapat-dapat na magmana ng aking pamana. Napakatagal nang nakakulong ang emperador na ito rito nang hindi mabilang na taon. Sawang-sawa na ako rito. Kung ayaw niyo siyang iligtas, ako ang magliligtas sa kanya. Gagamitin ko ito upang makalaya. Devouring Emperor. Pamana ng emperador. Sinig ng Devouring Emperor. Teknik sa antas ng emperador. Kintay, Kinjing. Sinabi ko na sa inyo na ubusin ko ang buong pamilya niyo. Siya nga pala, maaari pa ba akong puntosok sa palasyo ng Tiandi? Hindi makapasok ang pisikal kong katawan. Dahil ba masyadong malayo sa akin ang palasyo ng Tiandi? O dahil ba masyadong mababa ang lakas ko ngayon? Kaya hindi ko maisama ang aking pisikal na katawan sa pagpasok. Kayang pilit na lamunin ng sining ng Devouring Emperor. At tunawin ang lahat ng bagay sa mundo. Hindi lang ako nakakuha ng paraan ng pagsasanay sa sining ng Devouring Emperor. Kundi makakatipid din ako ng maraming oras dahil dito. Maaari na akong magsimula agad sa pagsasanay. Subukan muna natin ang epekto ng sining ng Devouring Emperor. Pinapagana ang sining ng Devouring Emperor.
Ito ang maalamat na sining na kayang lumamon ng mga batas ng langit at lupa. Paano ito maihahambing sa mababang antas na sining ng tunay na apoy ng aking pamilyang Xu? Nang mapagana ang sining, biglang sumabog ang isang nakakatakot na lakas ng pagsipsip sa loob ng aking katawan. Ang itlog ng uod na nakabaon sa aking puso ay walang kalaban-laban. Mabilis itong natuyo sa ilalim ng mapang-aping lakas na ito. At naging pulbos. Ang mas maganda pa rito, ang bisa ng gamot na sunog buhay ay pilit ding tinunaw at ginawang purong espiritual na lakas, na mabilis na pumuno sa aking natuyong dagat ng ki. Bumabalik ang aking lakas sa kamangha-manghang bilis. Kapatid ko, tingnan mo. Ang inday na ito, hindi kaya. Ito ang pagsilang ng isang uod na antas haring hayop. May kakaibang pangyayari nga sa langit at lupa. Kapag nakuha ko ang lakas nito, tiyak na makakatapak ako sa antas ng pagbuo ng ki. Hindi masama ang dugo at lakas ni Xu Chen. Halika, kunin na natin ang lakas nito. Xu Chen, hindi ka pa pala patay. Hindi ka pa rin namatay sa kabila ng lahat. Napakababa talaga ng halaga ng buhay mo. Mabuti nga. Pagkatapos mong magpahinga ng ilang araw, ipagpapatuloy namin ang paggamit ng dugo mo para pakainin ang uod. Magandang ideya yan. Kayong magkapatid ay napakasama talaga. Masama ang malakas ang naghahari, Xu Chen. Ang pagbagsak mo sa ganitong kalagayan, huwag mong isisi sa iba o sa langit. Dapat mong sisihin ang sarili mo dahil masyado kang naging uto-uto. Salamat sa aral, tatandaan ko ang mga sinabi mo. Kuya, huwag ka ng maraming salita. Kunin mo na agad ang lakas ng uod. Xu Chen, nasaan ang aking uod? Saan mo itinago ang aking uod? Huwag kang mag-alala, ipapadala kita sa kanya mamaya. Natatakot din pala kayo. Xu Chen, paano mo? Ang sining ng pangkukulam ay isang maruming paraan lamang. Mamatay ka na rin. Huwag, Xu Chen. Huwag mo akong patayin. Nagsisisi na ako. Qinjing, hindi ka makakatakas. Xu Chen, anong lakas ng loob mo? Paano mo nagawang patayin ang kuya ko? Patay ka na talaga, patay ka na. Anong nangyayari at nagkakagulo kayo? Nakataka si Xu Chen. Patayin siya agad, hindi hulihin siya. Sisirain ko ang kanyang lakas. Babaliin ko ang kanyang mga kamay at paa. At ipaparanas ko sa kanya ang impyerno habang buhay. Ano? Hindi, si Xu Chen yon. Nakatakas na siya. Xu Chen, hindi ko akalaing makakatakas ka pa. Pero pasensya ka na. Pero huwag kang mag-alala. Mabilis lang ang aking talim. Anong nangyari? Patay na si tagapagtanggol Yang. Paanong nangyari ito? Tiyak na mamamatay si Qinjing ngayon. Sino mang humarang sa akin ay papatayin ko ng walang awa. Ang yabang mo, hulihin siya. Nawasak na ang pamilyang Xu. Isa ka na lamang asong walang tirahan. Tanggapin mo ang kamao ko. Dati kang bantay ng pamilya Xu namin. Inaksaya mo ang mga yaman ng pamilya Xu para marating ang kinalalagyan mo ngayon. Ngunit ngayon ay naglakas loob ka pang lumaban sa nakatataas. Isang kasalanang hindi mapapatawad, kamatayan ng parusa. Mamatay ka na. Huwag, pakiusap huwag. Demonyong sining. Si Xu Chen ay nabulag na ng landas ng demonyo. Sama-sama tayong kumilos para patayin siya. Para iligtas ang mga mamamayan mula sa kasamaan. Mga hamak na langgam. Mga bulag sa katotohanan. Mamatay kayo. Ikaw ba ay nasa antas ng pagbuo ng ki? Hindi pa ako nasa antas ng pagbuo ng ki. Pero pagkatapos ko kayong lipulin, malapit na siguro akong makarating doon. Hindi masama ang iyong lakas. Nasa ikawalong antas ka na ng pagsasanay ng ki. Qinjing, tumakas ka na.
Tumakbo ka pa ng mas mabilis. Gusto kong makita ngayon. Kung ang taong gusto kong patayin. Sino ang mangangahas na humarang? Ngayong araw, tiyak na mamamatay siya. Ngunit bago siya mamatay, gusto ko siyang makitang naghihirap sa gitna ng matinding kawalan ng pag-asa. Ama, iligtas mo ako, iligtas mo ako. Jinger, ang iyong braso. Ama, si Xuchen yon. Siya ang sumugat sa akin. At ang aking kuya. Namatay si kuya sa kamay ni Xuchen. Asong gala. Ngayong araw, titiyakin kong babalatan kita ng buhay. Iyon ang kamay ng makalangit na lobo. Ginamit talaga ng pinuno ng pamilya ang kamay ng makalangit na lobo. Mukhang galit na galit talaga siya. Tiyak na patay na ang Xuchen na ito. Tama, ang pinuno ng pamilya ay nasa ika-9 na antas na ng pagsasanay ng Qi. At ginamit pa ang napakalakas na kamay ng makalangit na lobo. Paano pa mabubuhay si Xuchen? Mamatay ka. Ang pressure ng ika-9 na antas ng pagsasanay ng Qi ay parang banayad na simoy ng hangin lamang sa harap ni Xuchen. Paano naging posible ito? Tigil, Xuchen, huminto ka. Huwag mong sirain ang sarili mo. Iligtas ninyo ang pinuno ng pamilya, bilis. Dati kayong lahat ng mga bantay ng aking pamilya Xu. Nang magrebelde ang mag-amang Qingyi at inagaw ang ari-arian ng aking pamilya Xu. Hindi ko nakita ang inyong katapatan hanggang kamatayan. Ngayong naparusahan na ang mga magnanakaw. Hindi pa rin kayo nagsisisi. At nagagawa nyo pang itutok ang inyong mga espada sa akin. Dahil dyan, wala na ring dahilan para mabuhay pa kayo sa mundong ito. Mamatay kayong lahat. Ngayon, sino pa ang makapagliligtas sa'yo? Xuchen, pinatay mo na ang aking kuya at ang aking ama. Alang-alang sa pinagsamahan natin ng aking kapatid na babae. Patawarin mo na ako, pakiusap. Ang kapatid mo, kung hindi mo sinabi, muntik ko na siyang malimutan. Nasaan siya sa laki ng gulo rito? Bakit hindi ko siya nakikita? Ang aking kapatid ay isa ng alagad ng sekta ng Liuyon. Kaya naman pala hindi ko siya makita. Umasa lang siya sa token ng pagpasok sa sekta ng Liuyon. Para lamang makapasok sa sekta ng Liuyon, hindi ba? Xuchen, nagmamakaawa ako sa'yo. Nagmamakaawa ako, huwag mo akong patayin. Basta huwag mo lang akong patayin. Gagawin ko ang kahit anong iutos mo. Hindi ba't gusto mo ang aking kapatid? Hindi naman ako huli sa ganda ng aking kapatid. Kung gusto mo, maaari akong maging babae mo. Senior, iligtas mo ako. Kahit sino pa ang dumating, walang makapagliligtas sa'yo. Hindi lang siya hindi namatay. Nakatakas pa siya mula sa piitan. At mukhang lalo pang lumakas ang kanyang kakayahan. Mukhang may kaunting kakayahan ka nga. Ngunit napakahangal mo, mamatay ka na. Kahit ano pa ang nangyari sa'yo. Tiyak na mamamatay ka ngayong araw ng walang duda. Ang sining ng kulam ay maliit na bagay lamang. Hindi ito may pagmamalaki. Impossible. Ikaw. Anong ikaw? Nasaan ang iyong guro? Bata, gusto mong malaman kung nasaan ang aking guro. Kung gayon, sasabihin ko sa'yo. Ang aking guro ay nagtungo sa bayan ng Shahe na may 300 milya ang layo. Bayan ng Shahe, bakit siya pupunta sa bayan ng Shahe? Anong nangyari doon? Ginoo, kakain ba kayo o mananatili sa gabi? Kakain lang. Ginoo, sa unang palapag ba o sa ikalawang palapag? Sa ikalawang palapag na lang. Ginoo, ano ang nais ninyong kainin? Ihain mo lang ang ilan sa mga pinagmamalaking putahe ng inyong kainan. Sandali lamang po.
Mula nang pumasok ako sa bayan ng Shahe, nakakita na ako ng mahigit 10 grupo ng mga nagmamadaling mandirigma. Mayroon na kayang kakaibang nangyayari sa bayan ng Shahe na ito. Sila ay mga alagad ng sekta ng Liuyon. Hindi ko akalaing ganoon kabilis kumalat ang balita. Kahit ang mga alagad ng sekta ng Liuyon ay nagmamadaling pumunta rito nang mabalitaan ito. Sekta ng Liuyon. Nabalitaan ko ring dumating na ang mga alagad ng villa ng Tianjian. Lalong nagiging kapana-panabik ito. Ang paglitaw ng palasyo ng tubig. Tiyak na magdudulot na naman ito ng madugong labanan. May nangyayari na. Lumalabas na sa ilog siya na may 30 milya sa kanluran ng bayan ng Shahe. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas, nagkaroon ng kakaibang galaw ang tubig sa ilog. At nagtipon ng espiritual na lakas. Upang ilantad ang isang palasyo ng tubig. Malamang na pumunta rin dito ang guro ni Qinjing para sa palasyo ng tubig. Masyadong malaki ang bayan ng Shahe. May populasyon na 100,000. Ang paghahanap sa kanya ay parang paghahanap ng karayom sa gitna ng karagatan. Kailangan ko lang magbantay sa pasukan ng palasyo ng tubig. Napakatindi ng aura ng pagpatay. Sino ang taong ito? Siya nga, sino ba talaga siya? Siya ay isang masamang tao na nasa listahan ng mga pinaghahanap. Ang duguang kamay nakatay. Siya pala ang duguang kamay nakatay. Ang duguang kamay nakatay ay minsan nang pumatay sa loob ng isang gabi. Ng isang buong nayon na may 1,000 mamamayan. Napakalupit ng kanyang mga pamamaraan. Na nagdudulot ng matinding takot sa sinumang makarinig nito. Kahit hinabol siya ng libu-libong milya, nagawa pa rin niyang makatakas. Umalis na tayo rito kapag ang duguang kamay nakatay ay nakipaglaban sa mga alagad ng sekta ng Liuyon. At nanatili tayo rito. Tiyak na madadamay tayo sa kanilang labanan. Duguang kamay nakatay. Pumatay ka ng mga walang kasalanan. At puno na ang iyong mga kasalanan. Ngayong araw, kaming magkakapatid sa sekta ay magpaparusa sa iyo para sa mga mamamayan. Mamatay ka na. 7 maliliit na isda lang ay nais pa akong patayin. Sa suot ninyong mga damit. Kayo ay mga alagad ng sekta ng Liuyon, hindi ba? Sayang nga lang at dito na kayo mamamatay ngayong araw. Duguang kamay nakatay. Ang lugar na ito ang magiging libingan mo. Hindi ka na makakatakas. Naghahanap ka ng kamatayan. Napakalupit mo. Itinago mo pala ang antas ng iyong lakas. 1 buwan na ang nakalipas. Nakarating na ako sa antas ng pagbuo ng Qi. Sisihin niyo ang inyong sarili. Ang pagpatay ng isa ay pagpatay pa rin. At ang pagpatay ng 2 ay ganoon din. Kayong 7, mamatay na kayong lahat. Sugatan ka na nga, nais mo pang tumakas. Para lang mabuhay. Nanakit ka ng mga walang kasalanan. Ito ba ang ugali ng mga alagad ng sekta? Patawad. Ngunit ang mamatay ka para sa akin ay isang malaking karangalan pa rin. Mamatay ng may karangalan. Umalis ka sa harap ko, hindi ka karapat-dapat. Ano kaya ang pinagmulan ng binatang ito? Nagawa niyang patalsikin ang disipulo ng sekta ng Liuyon. Bata. Isa ka rin bang disipulo ng sekta? Naparito ka rin ba para patayin ako? Hindi. Kung hindi naman pala. Umalis ka na. Mamatay ka. Bata, malas mo lang. Dahil nakatagpo mo ako. Matagal na kitang pinaghahandaan. May ibubuga ka rin pala. Mukhang nagkamali ako ng tingin sa'yo. Pero napakatanga mo rin. Hindi mo man lang sinamantala ang pagkakataong tumakas. Gusto mo bang tularan ang mga walang kwentang tao ng sekta ng Liuyon? Na gustong kumuha ng ulo ko? Naghahanap ka talaga ng kamatayan. Napakarami mo nang nagawang kasamaan. Hindi ka kaunti ang mga disipulo ng sekta na namatay sa mga kamay mo. Tiyak na marami kang naipong mga bato ng espiritu, hindi ba? Sa aking antas ng pagbuo ng Qi. Bakit ako matatakot sa isang teenager na tulad mo? Napakarami mong daldal. Naghahanap ka ng kamatayan.
Sino ka? Hindi na kailangang malaman pa ng isang patay ang bagay na yan. Kani-kanina lang ay naawa pa sila sa akin. Ngunit sa isang kisap mata, ang kilabot na blood-handed butcher ay binawian na pala ng buhay. Napakabata pa niya ngunit mayroon ng lakas na pumatay sa blood-handed butcher. Ang ganoong henyo ay tiyak na isang disipulo ng sekta. Ang 5 malalaking sekta lamang ang makakapagturo ng ganoong kahanga-hangang talento. Saan kayang sekta siya nagmula? Ito ay isang storage ring na may umaagos na espiritual na lakas. Ang lahat ng naipon niya sa kanyang buhay ay akin na ngayon. Palaging mayayaman ang mga disipulo ng sekta. Kahit hindi ako ang pumatay sa kanila. Dahil ipinaghiganti ko naman sila. Hindi masamang kumuha ng kaunting kabayaran. Napansin kong nawawala na ang binatang nakaberde. Tiyak na tumakas siya habang naglalaban kami kanina. Hindi ko naman siya pinwersa sa pagbagsak niya kanina. Kaya hindi siya namatay. Habang dumarami ang mga taong nagtitipon sa paligid. Alam kong hindi ako dapat magtagal dito. 12,304 na bato ng espiritu. 17 na mababang antas ng yellow rank na elixir. 7 na mababang antas ng yellow rank na halamang gamot ng espiritu. Ang kasalukuyan kong antas ay nasa rurok pa lamang ng 9 na antas ng pagsasanay ng ki. Sa tulong ng kapangyarihan ng sining ng Devouring Emperor. Hindi ko kinatatakutan ang mga mandirigma sa una o ikalawang antas ng pagbuo ng ki. Ngunit para sa mga mandirigmang nasa ikatlong antas ng pagbuo ng ki pataas, tiyak na wala akong laban sa kanila. Bukas na ang palasyo ng tubig. Nagsisidagsaan na ang walang katapusang bilang ng mga mandirigma. Sa kasalukuyan kong lakas, malinaw na hindi pa ako sapat para makipagsabayan. Lumitaw na ang palasyo ng tubig, sugod. Sugod. Mauuna na ako. ₱12,304 na bato ng espiritu. 17 na mababang antas ng yellow rank na elixir. Mga katamtamang antas ng yellow rank na halamang gamot ng espiritu. Sapat na ito para sa isang mandirigma sa 9 na antas ng pagsasanay ng ki upang makalagpas tungo sa gitnang yugto ng pagbuo ng ki. Ngunit ang mga bato ng espiritu na kailangan sa bawat pagtaas ng antas ay napakarami na tila walang katapusan. O maging ng 10-10 beses pa. Lumitaw na ang palasyo ng tubig. Tiyak na naroon na ang guro ni Qin Jing. Napakaraming tao. Ang maghanap ng target sa gitna nila ay tiyak na napakahirap. Lumitaw na nga ang palasyo ng tubig. Ngunit hindi pa rin makapasok ang lahat. Ang pangunahing dahilan ay malamang dahil doon. May bird-scaled python na nagbabantay sa palasyo ng tubig. Hindi madaling makapasok at kailangan pa itong patayin. Kahit papaano, may mandirigmang nasa huling yugto ng pagbuo ng ki ang kumilos. Kung hindi, kung aasa lang sa mga mandirigmang nasa yugto ng pagsasanay ng lakas. Tiyak na marami ang mamamatay at masusugatan. Hindi ko akalaing ang paglitaw ng palasyo ng tubig ay yayanig sa panloob na disipulo ng villa ng Tianjian na si Xiaoting. Kamakailan lang ay nakalagpas si Xiaoting sa 8 antas ng pagbuo ng ki. At napabilang sa nangungunang 30 panloob na disipulo ng villa ng Tianjian. Sa pagkilos niya, hindi na dapat katakutan ang sawa na may itim na kaliskis. Ang taong nasa tabi ni Zhao Yi ay namumutla ang mukha. Si Zhao Yi, ang panloob na disipulo ng sekta ng Liu Yun. Dumating din pala siya. Kilala ko siya. Kung hindi dahil sa biglaang pagkilos ng isang kabataan. At napatay ang berdugo. Marahil ay patay na ang taong iyon ngayon. Nakilala na ang taong nasa tabi ni Zhao Yi ay walang iba kundi ang nakaberde na binatang mapalad na nakatakas kahapon. Dumating din pala si Du Xiaoqiu ng pamilya Du, isa sa 8 dakilang pamilya. Si Xiaoting ng villa ng Tianjian. Si Zhao Yi ng sekta ng Liu Yun ay narito na. At maging si Tang Xiaoxian ng pamilya Tang, isa rin sa 8 dakilang pamilya. Naparito rin siya. Talagang hindi ko inaasahan. Ang paglitaw ng palasyo ng tubig ay nakaakit pala sa 4 na ito. Sa pagtingin sa laki ng palasyo ng tubig na ito, ang antas ng lakas ng may-ari nito noong nabubuhay pa ay hindi bababasa. Isang mandirigma sa antas ng tunay na ki. Ang mga mandirigma ng tunay na ki ay iginagalang bilang mga tunay na guro. May mataas at pambihirang katayuan.
Kaya naman, sa may-ari ng palasyo ng tubig na ito, wala na tayong pag-asa. Maaari na lamang tayong sumunod sa kanila para sa mga tira-tira. Ang mga kayamanan ay para sa mga itinakda para rito. Ang pagiging malakas ay hindi nangangahulugang ikaw ang itinakda para sa kayamanan. Bagaman ang lakas ng bawat isa sa kanila ay hindi sapat laban sa sawa na may itim na kaliskis. Ngunit kung magtutulungan silang apat, tiyak na matatalo ang halimaw na ito. Naiinip na rin ang lahat sa paghihintay. Upang hindi masayang ang oras ng lahat. Sabay-sabay na tayong kumilos. Sulong. Linhaw. Ang demonyong enerhiya ng sawa na may itim na kaliskis ay malapit ng maglaho. Harangan ang daan niya pabalik. Huwag niyong hayaang makatakas, patayin niyo. Paghahati-hatian natin ng patas ang mga makukuha natin. Hinalo na ang sawa na may itim na kaliskis. Sabay-sabay tayong kumilos, mga kasama. Patayin ang sawa at pasukin ang palasyo. Bukas na ang pinto ng palasyo ng tubig, tara na. Pumasok na rin tayo. Halika, sumunod ka sa akin sa loob. Ang guro ni Kinjing ang pumatay. Sa dakilang matanda ng pamilya Xu. Basta't dumaan siya sa harap ko. Hinding-hindi ko siya mapagkakamalan. Ngunit 70% na ng mga tao ang nakapasok. At hindi ko pa rin nakikita ang mukhang kinamumuhian ko. Naloko ba ako? Hindi na ako makakapaghintay pa. Papapasok na rin ako sa loob ng palasyo ng tubig. Hindi ako nakialam. Kundi sumunod ako sa aking kutob at pinili ang ikatlong daanan sa kaliwa. Puno rin ng mga bangkay ang loob ng daanang iyon. Limitado lang ang mga kayamanan sa palasyo ng tubig. Kaya ang ilang may masasamang balak ay nagpasya na lamang na magsimulang pumatay at magnakaw ng mga gamit. Higit sa 10,000 mandirigma ang pumasok sa palasyo. Kahit na mayroon lamang silang tig-ilang dosenang espiritong bato. Kapag pinagsama-sama, magiging kasing taas ito ng bundok na kayamanan. Iabot mo ang singsing ng imbakan, kung hindi ay mamamatay ka. Naghahanap ka ng kamatayan. Madali kong pinatay ang 3 tao. At hinigop ng aking palad. Ang 3 singsing ng imbakan. Nang suriin ko ito ng bahagya. Hindi ko napigilang mapangiti ng bahagya. Malinaw na marami nang napatay ang 3 ito. At ngayon ay napunta na ang lahat sa akin. Duzong, malinaw na ako ang unang nakakita sa kalabasang ito. Dahil pareho naman tayong nagmula sa 8 dakilang pamilya. Ibigay mo na sa akin ang kalabasang ito. At may utang na loob ako sa iyo, ano sa tingin mo? Ha, tang mo. Magkano ba ang halaga ng utang na loob mo? Ang laman ng boteng ito ay isang mid-grade na espiritual na likido. Napakalaki ng halaga nito. Sa isang salita mo lang, gusto mo na akong sumuko. Sa tingin mo ba ay tanga ako? Mukhang hindi na tayo magkakasundo. Kung ayaw ninyong mamatay, lumayas na kayo rito. Mid-grade na espiritual na likido. Ang espiritual na likidong ito sa loob ng bote ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 espiritual na bato. Kaya naman pala handa silang magpatayan para dito. Alis. Walang silbi ang payo sa taong naghahanap ng sariling kamatayan. Bata, binigyan na kita ng 2 pagkakataon. Ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Sugod. Katayin siya. Duzong, mahirap harapin ang taong ito. Magsanib puwersa ang ating 2 pamilya para patayin siya. At pagkatapos ay paghasyan natin ang espiritual na likido. Ano sa tingin mo? Walang atraso ang taong ito sa aking pamilya Du. Bakit naman ako makikipagtulungan sa iyo? Mamatay ka. Ikatlong antas ng Key Condensation Realm. Ganoon lang pala. Ibigay mo ang espiritual na likido. At patatawarin ko ang buhay mo. Nangangahas ka. Ang pintuang bato na ito ay gawa sa pambihirang Kingling Stone.
Napakapatigas nito at napakahusay maghatid ng espiritual na enerhiya. Kadalasan itong ginagamit sa pagbuo ng mga formation. Lalapit ako para tingnan ng mabuti. Ang selyo sa pintuang bato ay buo at walang sira. Ibig sabihin nito, ang mga kayamanan sa loob ay nananatiling buo. At hindi pa napagnanakawan. Kaya naman pala nananatiling buo ang silid batong ito. Kahit natuklasan ito ng iba, hindi rin nila mabuksan ang selyo. Kaya sa huli ay napilitan silang umalis na may panghihinayang. Hindi ito mabubuksan ng basta lakas lang. Malamang ay mga eksperto lamang sa True Key Realm ang makakabukas nito. Hindi ito mabubuksan ng basta lakas lang. At wala pa akong alam sa mga formation. Susuko na lang ba ako? Baka makatulong ang sining ng Devouring Emperor. Basta't sipsipin ko ang enerhiya nito. At kapag nawala nito ng supply ng enerhiya. Gulp. Mid-grade na spiritual na bato. Ang isang mid-grade na spiritual na bato ay katumbas ng 10 low-grade. May hindi bababa sa 100,000 piraso sa kahong ito. Kung susumahin, abot ito sa 1,000,000 piraso. Ang libu-libong tao na pumasok sa palasyo ng tubig ngayon. Kung pagsasamahin ang lahat ng kanilang kayamanan, malamang ay hindi pa abot sa kayamanan sa loob ng kahong ito. Fire crystals. Nang makita ko ng malinaw ang kahon na puno ng mga kristal. Muli akong nagulat ng husto. Ito ay mga fire attribute na materyales na kailangan ng mga alchemist. At lahat ng ito ay mid-grade. Ang halaga nito ay mas mataas pa kaysa sa mga mid-grade na spiritual na bato. Mystic Grade Intermediate na spiritual na halaman, 9-tailed sunflower grass. Mystic Grade Low-level na spiritual na halaman, life-prolonging fruit. Mystic Grade Low-level na spiritual na halaman, sheng-sheng flower. Mystic Grade Intermediate na spiritual na halaman. May kabuang 17 spiritual na halaman. Napakalaki talaga ng pagkabukas palad ng may-ari ng palasyo ng tubig. Ang isang karaniwang martial artist sa True Key Realm ay malamang na walang kahit isang ika-10 bahagi ng kayamanang ito. Ang lakas ng may-ari ng palasyo ng tubig noong siya ay nabubuhay pa. Ay malamang nalampas pa sa True Key Realm. Espiritual na kagamitan. Ito ay isang espiritual na kagamitan. Ganimit kaya ng may-ari ng palasyo ng tubig ang malaking espiritual na kalderong ito para sa paggawa ng tableta. Hindi ko alam kung ilang taon na ang lumipas. Ngunit may natitira pa rin kaunting init sa malaking kaldero. Kaya naman, ang gamot ba sa loob ay matagumpay na nagawa? O ito ay nabigo? Mayroon niyang mga tableta sa loob. 3 Revolution Longevity Pill. Isa itong Earth Grade Low-level na tableta. Kapag ininom ito ng isang martial artist, maaari nitong pahabain ang buhay ng 3 Jazzy. Nakatumbas ng buong 180 taon. Bago nito, napilitan akong inumin ang Life Burning Pill. Na nagpabawa sa aking haba ng buhay. Bagaman nabawi ko ang ilan sa tulong ng pamana ng Emperor. Ngunit mayroon pa ring pinsala. Ngayong mayroon na ako nito. Hindi lang nito ganap na mapupunan ang nawala. Kundi haba pa ng husto ang aking buhay. Huli na tayo sa pagdating. Nilimas na rin ang silid batong ito. Halika, pumunta tayo sa susunod na silid bato. Iabot mo ang kawa ng kidlat at apoy. Ibigay mo ang pildoras ng 3 pag-ikot para sa buhay. At hindi ko kayo papatayin. Anong kawa ng kidlat at apoy? Anong pildoras ng 3 pag-ikot para sa buhay? Huwag kang magkunwari. Umalis na kayo rito agad. Kung hindi, huwag ninyo kaming sisihin kung maging malupit kami. Matigas talaga ang ulo ninyo. Nagsimula na ang pormasyon ng pagpipino ng dugo. Lahat ng mamamatay sa loob ng palasyong tubig ay pipinuhin ng pormasyon. May hindi bababa sa 10,000 mandirigma ang pumasok sa palasyong tubig. Bagaman karamihan sa kanila ay nasa antas ng pagsasanay ng ki. Ngunit kapag napino na sila, kahit nawawala pansamantala ang kawa ng kidlat at ang pildoras ng 3 pag-ikot, basta't hindi pa umaalis ang taong iyon sa palasyong tubig. Sa huli ay babalik pa rin ang lahat sa aking mga kamay. Magsisimula na rin siguro ang labanan sa kabilang panig, hindi ba? Napakasulit ng pagpunta ko rito ngayon. Ito ang pinakasentro ng palasyong tubig. Basta't hindi pa patay ang mga mandirigmang pumasok dito. Sa huli ay magtitipon-tipon silang lahat dito. Ang ilan ay papunta pa lang. Ngunit ang karamihan ay malamang na nasawi na. Sa malupit na mga patibong at madugong labanan. At naging pagkain na lamang para sa pormasyon ng palasyong tubig na ito. Espiritual na sandata. Ang 7 sandatang ito ay pawang mga espiritual na sandata. Ang may-ari ng lugar na ito ay tiyak na hindi lang isang mandirigma sa antas ng True Key. Kasunod nito, tiyak na magkakaroon ng isang madugong labanan. Sa libo-libong hukbo na pumasok sa palasyong tubig.
Malamang na wala pang isa sa 10 ang makakalabas ng buhay. Kahit alam nilang maliit ang pag-asa na makakuha ng espiritual na sandata. Wala pa ring gustong sumuko sa sandaling ito. Sa aking pakiramdam, ang espiritual na espadang ito ang may pinakamagandang kalidad sa 7 sandata. Habang matamang nagmamasid, bigla kong naramdaman ang ilang mapanganib at mapuot na tingin. Nang lumingon ako, sinatang mo, Duzong, at ang binatang nakaberdeng kasuotan mula sa sekta ng Liuyon. Hindi ko kayang tapatan ang sinuman sa tatlong ito. Ngunit ngayon ay sabay-sabay silang nakatitig sa akin. Bata, ibigay mo ang mga gamit na yan. At hahayaan kitang mabuhay. Pinatay ng batang ito ang mga tauhan ng aking pamilyang Tang. Du Xiaoqiu, pagbigyan mo ako. Ano kaya kung ipaubaya mo sa akin ang taong ito? Maaari mo siyang kunin. Ngunit ang mga gamit sa kanyang katawan ay dapat mapunta sa akin. Hindi maaari, pumatay siya at nagnakaw ng kayamanan. Ngayon ay dapat lamang na ibalik ang mga ito sa tunay na may-ari. Kayo namang dalawa, huwag na kayong mag-away. Nakipagsabwatan ng taong ito sa Blood Hand Butcher. At pinatay ang mga alagad ng aking sekta ng Liuyon. Sinasabi mong nakipagsabwatan ako sa Blood Hand Butcher para patayin ang mga alagad ng sekta ng Liuyon. Napakakatawa naman. Nang araw na yon, malinaw na ang inyong sekta ng Liuyon. Ang lumusob sa Blood Hand Butcher, ngunit sila ang napatay, at sa huli. Upang makatakas ang taong ito, ay ginamit niya ang buhay ng mga inosente para harangan ang Blood Hand Butcher. At ako pa ang napili niya. Pinatawad ko na ang buhay mo. At pinatay ko pa ang Blood Hand Butcher. Paano mo nagawang baligtarin ang katotohanan? Gantihan ng masama ang kabutihan. Puro kakasinungalingan. Nawawala na ang selyo. Bata, huminto ka. Naghahanap ka ng kamatayan para sa pag-aasam ng espiritual na sandata. Bata, bitiwan mo agad ang espiritual na baluti. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako sa'yo. Kung magpapatuloy ka sa katigasan ng ulo mo, mamamatay ka. Ngunit parang isang nag-iisang lobo. Isang simpleng espiritual na sandata lamang. Hindi ka pa ba susuko sa akin? Kinilala na ng espiritual na baluti ang kanyang Panginoon. Kinilala na ako ng espiritual na baluti ng Xuanlei bilang Panginoon nito. Makikipag-agawan pa ba kayo? Susugod pa kayo? Kung gayon, huwag ninyo akong sisihin kung hindi ako magpakita ng awa.
Huwag kayong matakot, kung magtutulungan tayo, tiyak na mapapatay natin ang batang ito. Naghahanap ka ng kamatayan. Sino pa ang nangangahas na humarang sa akin? Pangalawang antas pa lang ng pagbuo ng ki ay nangangahas ka ng magyabang, bata. Ngayong araw ay ipapakita ko sa'yo na may mas malakas pa sa'yo at may mas mataas pa sa langit. Mahusay. Naghahanap ng kamatayan. Maraming salamat sa iyong regalo. Upang ipakita ang aking pasasalamat, hihiramin ko muna ang iyong ulo. Alagad. Aalis na ang ninuno ngayon. Bata, naghahanap ka ng kamatayan. Napakahangalan. Impossible. Ibigay mo agad ang mahiwagang espada. Bata, solong-solo mo ang dalawang mahiwagang kagamitan. Bata, napakalaki naman yata ng iyong hangarin. Hindi ka ba natatakot na mamatay sa kabusugan? Tayong dalawa ay nagpatayan para sa isang mahiwagang espada. Ngunit sa huli ay ang batang ito lang pala ang makikinabang. Sa iyo ang mahiwagang espada. At sa akin naman ang mahiwagang baluti, ano sa tingin mo? CJ. Kayong dalawa ay naghahati sa aking mahiwagang kagamitan sa harap ko mismo. Tila hindi niyo ako iginagalang. Ang mahihina ay walang karapatang igalang. Ibigay mo ang mahiwagang kagamitan. At hahayaan ka naming umalis ng buhay. Mukhang wala na tayong dapat pag-usapan pa. Mukhang tinatanggihan mo ang aking magandang alok. Tamang-tama ang dating mo. May kaunting lakas ka rin pala. Subukan mong saluhin ang aking pangalawang espada. Huwag lang ang pangalawang espada. Kahit ang pangatlo, pang-apat, o pang-limang espada. Ay kaya ko pa ring saluhin ng walang kahirap-hirap. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Magsanib puwersa tayo. Pagsamahin natin ang ating lakas upang patayin siya. CJ. Humihina na ang kanyang aura. Bata, sa wakas ay hindi mo na kaya. Natitiyak kong wala na kahit 1% ng mahiwagang lakas ang natitira sa iyong katawan. Kung wala ka ng mahiwagang lakas, tingnan natin kung paano ka palalaban sa amin. Ang mahiwagang lakas ninyong dalawa ay halos ubos na rin naman, hindi ba? Sapat na yon para patayin ka.
Mamatay ka na. Ikaw, hindi pa pala ubos ang mahiwagang lakas mo. Ang kanina ang huling mahiwagang lakas ko. Ngayon ay tuyot na ang mahiwagang lakas sa aking katawan. Kahit ang lakas para humawak ng espada ay wala na ako. Sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa mga kasinungalingan mo? Hindi na aabot sa 30% ang natitira mong mahiwagang lakas, tama. Kahit patagalin ko lang ang laban, tiyak na mapapagod at mamamatay ka pa rin sa akin. Nagkamali ako ng tingin sa'yo, bata. Tiyak na itinago mo ang tunay mong antas ng lakas. Nagawa mong maagaw ang dalawang mahiwagang kagamitan. Kinikilala na namin ang iyong lakas. Ngunit ang suluhin mo ang dalawang kagamitan. Hindi ba't masyado ka namang sakim? Kanino ko naman ito ibibigay? Ang matandang ito ay walang kakayahan. Ngunit handa akong pansamantalang itago ang mga ito para sa iyo, aking batang kaibigan. Matandang hukluban, napakakapal naman ng mukha mo. May 7 mahiwagang kagamitan sa kabuuan. Zhao Yi, Tang Xiaoshan. Magsanib puwersa tayong 3 upang patayin silang lahat. Pagkatapos nito, tig-2 tayo. At ang natitirang isa ay ibebenta natin para sa mga mahiwagang bato at paghahasyan natin ng pantay. Ano sa tingin niyo? Magandang mungkahi iyan, sang-ayon ako. Wala akong tutol. Hinarangan ng malalaking bato ang daanan. Pumunta kayo roon at tingnan ang iba pa. Sarado na rin ba ang iba pang mga daanan? Suhan, tingnan mo dali ang bangkay. Mabilis na nawawala ang dugo sa bangkay. Ano? Ano ba talaga ang nangyayari rito? Hindi kaya buhay pa ang Panginoon ng Palasyong Tubig? Padalos-dalos tayong pumasok ng walang paalam. Kaya nagalit ang kagalang-galang na matanda. Hindi tayo dapat magtagal dito. Bilis, wasakin inyo ang dambuhalang batong humaharang sa daan. Hindi maaari, may nakaukit na pormasyon ng enerhiya sa dambuhalang bato. Hindi ito mawasak-wasak. Senior brother, may kakaiba sa Palasyong Tubig na ito. Ano ang dapat nating gawin? Huwag kayong matakot, kumalma kayo. Duzong, nababaliw ka na ba? Bakit mo ako patagong inatake? Hindi natin maaaring hayaang magising ang Panginoon ng Palasyong Tubig. Kung hindi, mamamatay tayong lahat dito. CJ, hahaha, ngayon nyo lang nalaman. Huli na ang lahat. Ang lahat ng pumasok dito ay magiging pagkain para sa muling pagkabuhay ng protektor ng dugo. Sino ka? Isang taong malapit ng mamatay. Ay hindi na kailangang malaman pa ang marami. Mamatay na kayong lahat.
Matagal na kitang pinagmamasdan. Isa kang mahusay na henyo. At magiging isang mahusay na tauhan. Kayo ring dalawa ay hindi masama. Karapat dapat kayong maging mga tauhan ko. Panginoon, ako ang pinunong alagad sa ilalim ng protektor ng gunang sekta ng Blood God. Simula sa araw na ito, kayo na ang aking mga tauhan. Ang esensya ng dugo ng 10,000 tao. Bagamat hindi nito maibabalik ang protektor ng dugo sa kanyang pinakamalakas na estado. Ngunit sapat na ito para gisingin siya mula sa mahimbing na tulog. Huli pa rin ako ng isang hakbang. Kung ang palasyong tubig na ito ay may kinalaman sa protektor ng dugo, malalaman ko kapag inimbestigahan ko ito. May umaatake sa palasyong tubig. Bantayan niyo rito ang protektor. Titingnan ko lang. Protektor ng dugo, may masamang balita. Isang babaeng nasa alam ng True Key ang dumating sa labas. Hindi ko siya kayang talunin. Mga walang silbi, walang silbi. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakainom ng sariwang dugo ng isang nasa alam ng True Key. Walang kakayahan ng iyong alagad. Ikaw, ikaw, ikaw. Bata. Naglakas loob ka talagang patayin ang iyong Panginoon. Patayin. Naaalala mo pa ba ako? Ang galit sa pagpatay sa aking ama at paglipol sa aking pamilya. Hindi mo pa naman siguro nakakalimutan, di ba? Ako si Xu Chen, ang batang Panginoon ng pamilya Xu mula sa lungsod ng Qingfeng. Naparito ako ngayon para lang patayin ka. Ang dami mo palang dalang gamit. Kung hindi lang ako bagong gising, at hindi pa ganap na gumagaling ang aking mga sugat, na may kulang sa 10% ng aking lakas. Matagal ko nang napatay ang babaeng yon. Noong pinaghaharian ko pa ang kaharian ng Taishang. Sumususo pa sa ina ang mga magulang mo. Gusto mo akong patayin? Baka mabilaukan ka sa sarili mong kayabangan. Para lang maibalik ang iyong antas ng pagsasanay. Niloko at pinatay mo ang mga karaniwang mandirigma. Ngayong araw ang iyong katapusan.
Kapanapanabik. Talagang kapanapanabik. Sa bagay. Kung hindi dahil sa babaeng nakapulang kasuotan. Hindi ko maisip kung ano ang mangyayari. Hindi ko rin alam kung sino ang nanalo sa laban nila ng protektor ng dugo. Sino ang nagwagi at sino ang natalo. Hayaan na nga. Dahil iniligtas mo ang buhay ko noon. Ituturing ko na lang itong pagbabayad ng utang na loob. Huwag kang gagalaw. Kailangan ba talagang maging ganyan kaseryoso? Ako kaya ang nagligtas sa buhay mo. Ikaw ang maliit na mandirigmang tumakas mula sa palasyong tubig. Ako nga. Mabuti na lang at inatake mo ang palasyong tubig noong araw na yon. Kung hindi, hindi ako makakatakas ng ganoon kadali. Nasaan ang iba? Sa pagkakaalam ko, hindi bababa sa 10,000 mandirigma ang pumasok sa palasyo ng tubig. Sa huli, ikaw lang ang tanging nakatakas. Nasaan ang iba? Buhay ba sila o patay? Maaari mo bang ibaba muna ang balaraw? Patay na. Patay na silang lahat. Kinuha ang esensya ng espiritual na ugat. At tinipon sa isang pulang lawa ng nether. Talagang wala kang utang na loob. Iniligtas ko ang buhay mo. Ngunit sinusuklian mo ito ng kasamaan. Hindi rin kita papatayin. Iiwan na lang kita rito para harapin ang sarili mong kapalaran. Masyadong malubha ang kanyang mga sugat. Kung nais niyang gumaling, hindi biro ang dami ng espiritual na gamot na kakailanganin. Mukhang kailangan kong gamitin ang sarili kong espiritual na gamot. Pagod na ako. Mahirap talagang maging mabuting tao. Nawalan pa ako ng isang espiritual na gamot na antastuan. Maganda ang kwintas na ito. Ituturing ko na lang itong kabayaran sa pagliligtas ko sa'yo. Hindi nga ordinaryo ang kwintas na ito. Sa paghawak nito, kumakalma ang aking isip. Nawawala ang lahat ng gumugulong na isipin. Lumilinaw ang aking utak. At bumibilis pa ang aking pag-isip. Iniligtas mo ba ako? Opo, iniligtas ko po kayo. Walang silbi. Nang sugatan ako ng blood protector. Ipinadala niya rin ang laso ng dugo sa aking katawan. Kung hindi malulunasan ang laso ng dugo, hindi gagaling ang aking mga sugat. At hindi kayang lunasan ng ordinaryong espiritual na gamot ang laso ng dugo. Gusto niyo po bang gamitin ko ang aking bibig para sipsipin ang laso ng dugo sa inyong katawan? Nagbibiro lang po ako. Huwag niyo pong seryosohin. Ayos lang po ba kayo? Maraming salamat sa pagliligtas sa aking buhay. Sa tingin ko ay hindi ko na ito malalagpasan ngayon.
May hihilingin akong pabor sa'yo. Kapag natapos mo ito, magsisilbi itong regalo bilang pasasalamat. Pumunta ka sana sa sekta ng Kingling. At mag-iwan ng mensahe para sa aking sekta. Sabihin mong lumabas na ang Blood Protector ng sekta ng Blood God. Talaga bang mamamatay na kayo? Kumalat na ang laso ng dugo sa aking puso. Baka maaari ko kayong iligtas. Mamamatay din naman kayo sa huli. Kaya bakit hindi nyo ako hayaang subukan? Ano ang gagawin mo? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko gagamitin ang aking bibig para sipsipin ang lason. Ano ang gagawin mo? Huwag kayong magsalita. Mabilis na gumana ang sining ng Devouring Emperor. Ang bawat bahagi ng laso ng dugo sa kanyang katawan ay mabilis na hinigop palabas at nagtipon sa kanyang palad bago tuluyang naging itim na dugo. Ayos ka lang ba? Ako, ayos lang po ako. Nailipat ko na ang laso ng dugo mula sa inyong katawan patungo sa akin. Ngunit huwag kayong mag-alala para sa akin. Nailabas ko na rin ang lason sa aking katawan. Salamat. Walang anuman po. Kung hindi dahil sa inyo. Marahil ay patay na ako ngayon sa loob ng palasyo ng tubig. Kanina, habang nilalagyan ko kayo ng gamot, napilitan akong gupitin ang inyong kasuotan. Lalabas muna ako ngayon. Magpalit na muna kayo ng malinis na damit. Ang lakas ng loob mo. Para pangahasang nakawin ang bangkay ng itim na kaliskis na sawa. Kinuha ko iyon ng tapat at marangal. Ako si Xuchen. Isang malayang cultivator lang. Kayo po. Suyon. Napakalaking misteryo nito. Hindi pa patay ang tagapangalaga ng dugo. Kahit nagising siya mula sa mahimbing na tulog at hindi pa nababalik ang kanyang pinakamalakas na antas. Ngunit maaari nating asahan na simula ngayon, mukhang ang tagapangalaga ng dugo ay isang ang tagapangalaga ng sekta ng Diyos ng dugo. Napakalakas ba ng sekta ng Diyos ng dugo na yon? Dapat kang mag-ingat. Ang kapangyarihan nito ay umaabot sa 12-dosenang malalaking teritoryo. At may kakayahang sakupin ang buong Qingzhou. Ngunit huwag kang mag-alala. Dahil malubha ko ring nasugatan ang tagapangalaga ng dugo na yon. Hindi muna siya kikilos sa maikling panahon. Isa kang malayang tagapagsanay, hindi ba? Interesado ka bang sumali sa sekta ng Kingling? Siyempre, nais kong sumali. Kaya lang, tapos na ang pagtanggap ng mga alagad ng sekta ng Kingling. Kailangan pang maghintay ng 2 taon para sa susunod. Hindi. Ang pagsali sa sekta ng Kingling ay isang magandang desisyon. Ang dapat kong gawin ngayon ay ang sumali sa sekta ng Kingling. At pagkatapos ay gamitin ang mga mapagkukunan at kapangyarihan ng sekta. Upang mabilis na mapalakas ang aking sarili. Hindi niya napansin na nawawala ang kwintas. Hindi ito dapat masayang nang walang kabuluhan. Napakagandang bagay ng kwintas na ito. Mawalang galang na po, heto na po ang inyong huling putahe. Ang paglamon ng araw ng Tiangong, magpakabusog po kayo. Ginoong Suyu. Anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Tuloy po kayo sa loob, bilis. Huwag ka ng madaming salita.
Ipaghanda mo ako ng isang pribadong silid. At dalhin mo rito ang lahat ng pinakamasasarap na pagkain at inumin. Ano pang tinatayo-tayo mo riyan, ipag-adya mo kami ng daan. Ginoong Su, ipagpaumanhin niyo po. Puno na po ang lahat ng pribadong silid. Ano, puno na ang mga pribadong silid? Nagbibiro ka ba? Maganda ang gising ko ngayon. At isinama ko ang aking mga nakababatang kapatid sa sekta para kumain. Tapos sasabihin mo sa akin na puno na ang mga pribadong silid. Sinasadya mo ba akong harangan? Hindi po ganoon, Ginoong Su. Talaga pong puno na ang mga pribadong silid. Kung maaari po sana, pagtiyagaan niyo muna sa bulwagan sa unang palapag. Gusto mo akong kumain sa bulwagan sa unang palapag? Mukhang talagang hinahamon mo ang pasensya ko. Kung hindi mo ako bibigyan ng kasiyasyang paliwanag ngayon. Maniwala ka man o sa hindi, wawasakin ko ang tabernang ito. Ginoong Su, palamigin niyo po ang inyong ulo. Bata pa po at walang muwang ang serbidor na ito. Huwag na po kayong magalit sa kanya. Hindi po ito karapat-dapat sa inyong galit. Gagawan ko po ng paraan para makapagbakante ng isang pribadong silid para sa inyo. Maghintay lamang po kayo ng kaunti. Napakalaki talaga ng impluensya ni Kuya Su. Nang magalit ka lang, maging ang may-ari ay lumabas para humingi ng tawad. Siyempre, iba talaga si Kuya Su sa lahat. Hindi lang sa maliit na tabernang ito. Maging ang mga nakatatanda sa ating sekta ng Kingling ay nagbibigay galang din kay Kuya Su. Ginoo, ipagpaumanhin niyo po ang pag-abala sa inyong pagkain. Ngunit mayroon sana akong gustong pakiusap sa inyo. Sana ay maaaring niyong ibigay ang pribadong silid na ito sa mga bisita sa labas. Kalahati na lang po ang babayaran niyo sa inyong kinain ngayon. Marami akong espiritual na bato. Hindi ko kailangan ang bawas na yan. Ginoo, naghihintay po sa labas si Ginoong Suyu para kumain. Sana po ay maunawaan niyo. Bantabayan sa akin. May-ari, hindi pa ba tapos? Ginoong Su, sandali na lang po. Maghintay pa po kayo ng kaunti. Sandali ng sandali, hanggang kailan mo ba ako paghihintayin? Kung matalino ka, umalis ka na agad dito. Huwag mo nang hintayin na ako pa ang kumilos. Sa tingin ko, wala ka namang kakayahan para gawin yan. Bata, anong sinabi mo? Alam mo ba kung sino ako? Hindi ko alam kung sino ka. Ngunit ang alam ko, kapag may kumakain, ang kumakahol ng malakas sa labas ng pinto, bukod sa aso, ay walang ibang hayop na ganyan. Ang lakas ng loob mong insultuhin ako, bata. Katapusan mo na. Ginoo. Si Ginoong Suyu ay isang disipulong panloob ng sekta ng Kingling. At isa ring direktang tagapagmana ng pamilya Su, isa sa 8 dakilang pamilya. Hindi mo siya kayang kalabanin. Makinig ka sa payo ko. Ibigay mo na agad ang pribadong silid na ito. At humingi ng tawad kay Ginoong Suyu. Kung hindi, hindi mo makakayanan ang kahihinatnan nito. Tagapamahala. Umalis ka sa daan ko. Wala kang pakialam dito. Babayaran ko ang anumang masisira pagkatapos nito. Bata, sa susunod na lumabas ka, buksan mo ng mabuti ang iyong mga mata. Hindi lahat ng tao ay pwede mong banggain. Kung alam mo lang na ganito ang mangyayari. Sana ay hindi mo na sinimulan. Ginoong Su. Ayos ka lang ba? Huwag kang gumalaw, aray. Panauhin, marami kayong nasirang gamit sa inyong paglaban. Hindi kayo pwedeng umalis na lang ng basta-basta. Hingin mo sa kanya ang bayad. Oras na para asikasuhin ang totoong pakay ko. Sekta ng Kingling, bawal lumapit ang mga tagalabas. Ako si Xuchen. Ito ang sulat ng rekomendasyon at sagisag para sa pagpasok sa sekta. Sulat ng rekomendasyon. Tuloy po kayo, kapatid.
Pangalan, edad at antas ng kapangyarihan. Su Chen, 17 taong gulang. Ika-4 na yugto ng pagbuo ng Qi. Hindi masama. Ngayon, opisyal ka ng disipulong panloob ng sekta ng Qingling. Ito ang iyong mga kagamitan bilang disipulong panloob. Ang kasuotan, pleke ng pagkakakilanlan at susi ng iyong tirahan. Kapatid, bakit hindi natin puntahan si Elder Su? Ikaw ang pinakapaborito niya. Kapag nalaman niyang inapi ka, tiyak na ipaghihiganti ka niya. Ikaw lang ang makakaisip ng ganyang katangahang ideya. Kapag nalaman ng aking tiyahin, na inapi ako ng isang mas bata sa akin, ako ang unang makakatikim ng bugbog sa kanya. Kapatid, tingnan mo dali. Hindi ba ang batang iyon ang nanakit sa'yo? Siya nga. Ano ang ibig niyang sabihin? Isang hamon ba ito? Sobra na talaga siya. Li Jie, pumunta ka at sabihin mo kay Xiao Zheng. Hindi ba't matagal na niyang gustong makuha ang bulaklak ng libong buntot sa aking kamay? Sabihin mo sa kanya. Basta tulungan niya akong turuan ng leksyon ang mayabang at walang galang na batang iyon. Isang baliw si Xiao Zheng. Wala siyang pakialam kung gaano kalubha ang pinsalang magagawa niya. Basta't huwag lang siyang mapapatay, ayos lang. Kilos na, bumalik ka agad. Masusunod, pupunta na ako. Ano, hindi mo ba ako niloloko? Handa ba talaga si Suyo na ibigay sa akin ang bulaklak ng libong buntot? Sinabi ng aking kapatid. Maaari niyang ibigay sa iyo ang bulaklak ng libong buntot. Pero sa kondisyong tutulungan mo siyang talunin ang isang tao. Sino iyon? Huwag kang mag-alala. Sa aking obserbasyon, ang lakas ng taong iyon ay nasa ika-6 na yugto lamang ng pagbuo ng Qi. Hinding-hindi kanya matatalo. Kung hindi mag-aalok ng malaking gantimpala si kapatid na Su para sa tulong mo. Kasunduan. Baliin ko ba ang binti o ang kamay? O parehong baliin ang mga kamay at paa? Sinabi ni kapatid na Su. Basta't huwag lang siyang mapapatay. Kung ganoon, patutulugin ko siya sa kama ng kalahati hanggang 1 taon. Kung hindi ako nagkakamali, may patakaran ang sekta. Bawal pumasok sa bakuran ng iba nang walang pahintulot. Pumasok ka nang sapilitan nang hindi ko nalalaman. Maaari kitang ituring na isang kaaway. At patayin ka rito. Alam ko naman yon. Dahil hindi naman nasaktan ang may-ari ng bakuran. Babayaran ko na lang ito ng ilang espiritong bato. Isang pinto lang naman. Sapat na ba ang isang espiritong bato bilang bayad sa'yo? Hindi ka tanggap dito. Kaya umalis ka na. Aalis ako. Pero kailangan mong sumama sa akin. Wala akong oras. Pwede namang hindi ka sumama. Pero huwag kang magsisisi. Saan ka pupunta? Hindi ba't gusto mong sumama ako sa'yo, ipakita mo ang daan? May lakas ka ng loob. Patayin, patayin, patayin. Bakit, natatakot ka ba? Itigil mo ang mga mumunting laro mo. Dahil nandito na ako. Hindi ako atras. Paumanhin sa abala, 2 nakababatang kapatid sa sekta. Pahiram muna ng arena. Wala naman kayong tutol, hindi ba? Tingnan nyo, si Xiao Zheng iyon. Sino kaya ang makikipaglaban sa kanya? Si Zhao Yu kaya, si Feng Yi, o si Yuan? Umakyat na sa entablado si senior brother Xiao Zheng. Nasaan na ang batang iyon? Huwag mong sabihing natatakot siyang tanggapin ang hamon. Isang batang walang muwang sa mundo. Talagang tinanggap niya ang hamon. Sino ang estrangherong iyon? Hindi ko pa siya nakikita, pero ang mangahas na labanan si Xiao Zheng. Tiyak na hindi siya ordinaryo. Bata. Napakalaki ng agwat ng lakas nating dalawa. Baliin mo na lang ang sarili mong kamay. Dahil kung ako pa ang kikilos,
Hindi lang isang kamay ang mababali sa'yo. Sige, lumaban ka na. Mukhang matigas talaga ang ulo mo at ayaw mong sumuko hanggat hindi ka nasasaktan. Bagamat bawal pumatay sa arena. Ngunit ang lumpuhin ang mga paa at kamay mo. Kahit ang mga nakatatanda ay walang sasabihin. Huwag ka ng madaming daldal. Napakahusay. Sining ng aninong multo. Huli ka. Paano nangyari iyon? Nalalagay sa alanganin si Senior Brother Xiao Zheng. Kilala ko siya. Siya si Xu Chen. Kahapon lang siya pumasok sa sekta. Bata, Xu Chen pala ang pangalan mo. Ngunit huwag kang magmayabang. Ngayon pa lang magsisimula ang totoong laban. Bilisan mo naman. Tebas ng hangin at kidlat. Naghahanap ka ng kamatayan. Ito. Napakalakas ng aura na ito. Xu Chen, pinilit mo ako, mamatay ka na. Naghahanap ka ng kamatayan. Xu Chen, pinilit mo ako, mamatay ka na. Talim ng parusa ng kidlat. Xu Chen. Tignan ko lang kung paano mo haharangan ang aking talim ng parusa ng kidlat. Ano nang nangyari? Buhay pa ba o patay na si Xu Chen? Napakalakas ng tebas na yon ni Senior Brother Xiao. Tiyak na mapapahamak si Xu Chen, sayang naman. Paano nangyari iyon? Nanaginip ba ako? Natalong si Xiao Zheng sa kamay ni Xu Chen. Talaga bang nasa ika-4 na antas pa lang siya ng pagbuo ng ki? Kung hindi, paano niya nagawang talunin ang mas mataas na antas sa kanya? May bagong bituin na naman nasisikat sa ating panloob na sekta. Imposible, paano natalo si Xiao Zheng, walang silbi. Hindi na maaaring magpatuloy ang ganito. Dahil hindi ko naman matatanggihan. Mukhang kailangan ko munang bumaba ng bundok para umiwas sa gulo. Ginoo, mayroon akong 1,000 taong ginseng dito. Katamtamang antas na espiritual na sandata. Mura lang ang presyo. Garantisadong masisiyahan ka. Yefan, ikaw na anak ng isang kutsero.
Sinabi ko na sa iyong huwag kang lalapit kay Songya. Binaliwala mo lang ba ito? Walang kwentang basura, isang palaka na nagnanais kumain ng karne ng sisn. Bugbugin niyo pa, sige, bugbugin niyo pa. Bugbugin niyo hanggang sa mamatay. Ako ang bahala kung may mangyaring masama. Yifan, kung luluhod ka lang at magmamakaawa, baka sakaling matuwa ako at pakawalan kita. Huwag kang umasa. Bugbugin niyo siya hanggang sa mamatay. Tinatakot mo kami gamit ang kinakalawang at putol na espadang iyan. Halika, isaksak mo rito. Gusto mo talaga akong saksakin? Araw-araw mong pasan ang sirang espadang iyan. Kaya pagbibigyan kita. Hahayaan kitang mamatay sa kamay nito. Maliit na alitan lang ay gusto mo nang pumatay. Napakalupit ng iyong puso. Bata, wala kang kinalaman dito. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na rito. Isa akong miyembro ng pamilya Song. Kung matalino ka, bitawan mo ako, lumuhod at humingi ng tawad. Kundi, titiyakin kong wala kang mapagbabaunan ng iyong bangkay. Ganoon ba kalakas ang pamilya Song? Layas. Tigil. Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Saan mo nakuha ang putol na espadang ito? Napulot ko po ito sa kabundukan. Maaari mo ba itong ibigay sa akin? May pakinabang sa akin ang putol na espadang ito. Ngunit hindi ko ito kukunin ng walang kapalit. Nakikita kong hindi ka pa nagsasanay ng martial arts. Ganito na lang, ito ay isang mataas na antas ng huwang na sining ng tunay na apoy. Maaari ka nitong ihatid sa landas ng cultivation. Ang alagad na si Yefan. Nagpapasalamat sa aking guro. Tumayo ka. Salamat po, guro. Huwag kang magalak ng maaga. Bagaman tinanggap kita bilang alagad. Ikaw ay isa lamang nominal na alagad. At hindi ako mananatili rito upang personal kang gabayan sa iyong pagsasanay. Ngunit dahil tinawag mo akong guro, hindi naman ako maaaring maging maramot. Kunin mo ang mga espiritual na batong ito at gamitin mo. Sa tingin ko, ang mga taong iyon kanina ay hindi mabubuting tao. Malamang na hindi ka nila tatantanan. Para sa iyong kaligtasan, huwag ka nang bumalik doon. Mas mabuting umalis ka na sa lungsod ng Guangyon. Mukhang ordinaryong putol na espada lang ito. Ngunit sino ang mag-akala na ito pala ang personal na espada ng Sword Emperor noong kanyang kabataan? Ang kuponan ng Lihuo ay papasok sa kabundukan ng Tianyuan upang mangolekta ng mga halamang gamot. May 11 pwesto sa kabuuan. Mayroon ng 8 tao. 3 na lang ang kulang. Dapat ang lakas ay nasa ikapitong antas ng pagsasanay ng ki pataas. Ang mga interesado ay magparehistro na agad. Mangangaso kami ng unang antas na mataas na uri ng mahiwagang hayop, ang elepante ng Bais. Ang kinakailangang lakas para sa koponan ay ikapitong antas ng pagsasanay ng ki pataas. Mapanganib ang paglalakbay na ito. Magpasya ng may pag-iingat.
Ang koponan ng Truifong ay papasok sa kabundukan ng Tianyuan. Kasama ang ating kapitan na si Hongyi. 7 na kami at isa na lang ang kulang, sumali na kayo agad. Kuya, nais kong sumali sa inyong koponan. Tingin mo ba ay pwede ako? Bata, binibiro mo ba ako? Umalis ka na at huwag mo akong guluhin. Kundi ay hindi ako magdadalawang isip na saktan ka. Kuya, mukha ba akong nagbibiro? Seryoso akong gustong sumali sa inyo. Hindi mababa ang aming mga pamantayan. Kung gusto mong sumali sa amin, dapat ay nasa 2 antas ka man lang ng pagbuo ng ki. Bukod pa rito, kailangan din ng mayamang karanasan sa pakikipaglaban. Nasa 4 na antas ako ng pagbuo ng ki. Saktong-sakto sa mga kondisyon ng pag-recruit mo, Kapitan. Ilang taon ka na? Hindi sapat ang may lakas ng cultivation lang. Kailangan din ng karanasan sa totoong labanan. Kailangan ko pang subukin ang kakayahan mo sa pakikipaglaban. Paano mo ito susubukin? Mas matanda ako sa iyo ng kaunti. Kaya hindi kita lalamangan. Magsukatan tayo ng isang suntok. Basta't masalo mo ito, ituturing na nakapasa ka na. Sa'yo na ang huling puwang. Sige, kasunduan. Mag-ingat ka. Magaling, magaling. Maraming salamat sa pagtitimpi, Kapitan. Kung hindi, ako ang tiyak na matatalo. Bagamat hindi ko ibinuhos ang buong lakas ko. May tunay kang ang kakayahan. Ako na ang magpapasya. Sa'yo na ang huling puwang. Maraming salamat, Kapitan. Maligayang pagdating sa grupo, kapatid. Ako si Hongyi, ang kapitan ng squad ng Truifong. Xu Chen. Ako naman si Xu Hu. Xu Chen, walang katapusan ang kabundukan ng Tianyuan. Hindi mabilang ang mga mababangis na hayop doon. Nasa antas lang tayo ng pagbuo ng ki. Kaya sa labas lang tayo ng kabundukan pwedeng kumilos. Hindi tayo pwedeng pumasok ng malalim. Siyempre, ang pagkakataon ay laging may kasamang panganib. Isang mataas na antas ng mabangis na hayop ang kuneho ng yelo. Magandang huli ang kuneho ng yelo. Malambot at makatas ang karne nito. Isang napakasarap na pagkain. Huwag natin itong hayaang makatakas. Ayos, nakuha rin. May masarap tayong pagsasaluhan ngayon. Mag-ingat ka. Salamat. Walang anuman. Tigre ng Niebe. Sugod. Nagkataon lang na napansin ko ang tigreng alakdan. At dahil handa ako, pinalad akong maharangan ng atake para kay Xu. Xu Chen, hindi ka ba nasaktan? Maayos lang ako. Ang target ng tigreng alakdan ay ikaw. Bigla akong sumulpot kaya nabigla ko ito. Kaya hindi ako nasugatan. Malakas ang inday ng labanan kanina. Tiyak na naakit nito ang mga mababangis na hayop sa malapit. Linisin ang pinangyarihan ng laban. At umalis na tayo agad. Hinto, may kakaibang tunog sa harap. Kapitan, ano ang gagawin natin? Atras ba tayo o lalaban? Malinaw na ang butiking kidlat ay papunta sa atin. Masama para sa atin ang umatras ng hindi lumalaban. Maaari pa tayong maubos lahat. Dahil nandito na tayo. Kailangan nating magtulungan para labanan ito. Sabay-sabay tayong sumugod.
Kilos, maghiwa-hiwalay tayo ng takbo. Ligtas ang makakaligtas. Ito. Patay na. Suchen, paano mo nagawa yon? Samba lang. Ang target ng butiking kidlat ay si Kapitan palagi. Hindi niya ako pinansin. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataong lumapit. At ang saksak ko naman ay sakto. Tumama mismo sa sugat nito. Kung wala ang saksak mo, Kapitan, hindi ko man lang mababasag ang kaliskis ng butiking kidlat. Ganoon pala ang nangyari. Kahit na ganoon, Suchen, ang tapang mo at ang pagtantya mo sa pagkakataon. Ang iyong tiyempo ay talagang kahanga-hanga, hindi ko ito mapapantayan. Napakagaling. Pinatay ni Suchen ang Thunder Lizard. Ikaw ang may pinakamalaking ambag. Ayon sa kasunduan, makukuha mo ang 40% ng mga materyales mula sa Thunder Lizard. Ang natitirang 60% ay hahatiin naming 6. Ano sa tingin mo? Wala akong tutol. Suchen, hindi ka ba nagtataka kung ano ang misyon ng pangkat ng True Feng sa pagkakataong ito? Anong misyon? Dapat ay sasabihin ko lang sa'yo kapag nakarating na tayo sa patutunguhan. Pero dahil magaan ang loob ko sa'yo, ang pakay natin sa pagkakataong ito ay ang bunga ng kidlat. Ang bunga ng kidlat ay isang mababang antas ng espiritual na prutas ng elementong kidlat sa antas ng swan. Naglalaman ito ng dalisay na enerhiya ng kidlat, na maaaring magpalakas sa pisikal na katawan. Kung wala lang nagbabantay na mahiwagang hayop. Nakuha na sana natin ito noong nakaraan. Anong mahiwagang hayop? Isang pangkat ng mga Thunder Ape. Isang pangkat. Humigit kumulang 30 piraso. Ang mga Thunder Ape ay mga mahiwagang hayop sa ikalawang antas na katamtaman. Higit sa 30 Thunder Ape. Sa tingin mo ba ay kakayanin natin silang 7 laban sa kanila? Ang lakas ng Haring Thunder Ape ay hindi bababa sa ikalawang antas na mataas. Hindi natin kayang labanan ang buong pangkat ng mga Thunder Ape. Pero hindi ba natin kayang harapin ang isa o dalawa? Nandito na tayo. Magpahinga muna tayo sandali. At pagkatapos ay kumilos ayon sa plano. Sino ang magsisilbing pain? Ang pag-akit sa kanila ay isang napakadelikadong gawain. Sa isang pagkakamali, ay maaari kang palibutan at salakayin ng mga Thunder Ape. At mamatay sa loob ng lambak. Kaya naman, ang taong magsisilbing pain ay dapat mabilis. At hindi rin dapat ganoon kalakas. Dahil kung hindi, pagpasok pa lang sa lambak, ay maaakit na ang pansin ng Haring Thunder Ape. Suchen, ikaw na ang pumunta. Mag-ingat ka. Heto na. Kilos. Bilisan inyo, linisin ang lugar ng labanan. Suchen, magpahinga ka muna bago ka magpatuloy. Hindi na kailangan. Ako ang haharang sa Haring Thunder Ape. Zhao Feng, Wang Shu, Yang Jian, Suchen. Kayong apat, harapin niyo ang tig-isang Thunder Ape. Su Hu, Li Song. Kayong dalawa ay magtulungan laban sa isa. Kahit ano pa ang mangyari. Patayin niyo ang Thunder Ape sa lalong madaling panahon. At pagkatapos ay tulungan ang iba. Tayo na.
Tinapos na ni Xuchen ang laban. Mag-isa niyang pinatay ang isang Thunder Ape sa ikalawang antas na katamtaman. Tutulungan ko kayo. Pumunta kayo at tulungan ang kapitan. Kung wala ka sa pagkakataong ito, tiyak na napahamak na kami. Tama ang sinabi ni Xuhu. Xuchen, napakalaki ng iyong naitulong. Makukuha mo ang 30% ng mga bunga ng kidlat. Walang tutol dito, hindi ba? Dahil sumang-ayon ang lahat. Tinatanggap ko ito ng may buong pasasalamat. Kapitan, patay na ang Thunder Ape. Hinog na ang mga bunga ng kidlat. Kunin na natin agad ang mga bunga ng kidlat. Baka magkaroon pa ng aberya kung magpapatumpik-tumpik tayo. Kunin muna natin ang mga bunga ng kidlat. Bago natin linisin ang lugar ng labanan. Kunin muna natin bago natin ito hatiin. Xuchen, napakalaki ng iyong naitulong. Sayo ang 30%. Ang 12 pirasong ito ay sayo. Simulan na natin ang paglilinis ng lugar, Wang Shuo. Ano, 2 tigre ng pulang dugo pala. Takbo, maghiwa-hiwalay kayo ng takbo. Kamalasan niya naman, bakit ngayon pa? Talagang ako pa ang pinag-initan ng dalawang hayop na ito. Takbo.